Good morning! Good morning po sa inyo. Ay, magandang umaga po. Talagang napakabuti ng Diyos na week na naman po, andito tayo. Tapos nga lang po natin last week anniversary. Kaya tayo nagagalak at nagpapasalamat sa kanyang kabutihan. Amen po ba? Sige po, bago muna tayo magsimula, talagang kaya tayo panalangin. Amen? Panalangin po tayo sa ating Diyos sa buhay. Pagkilang Diyos Ama, salamat po sa iyong biyaya na nagkaroon sa aming pag-aawit ng palamat. O Diyos, punong-puno na nakagalakan ng aming puso. Thank you, Holy Spirit, sa paggabay mo sa amin. O Diyos. Kaya sa oras po ito, aming pinupusan ang aming puso, ang aming isipan na. Kayo nga po ang manguna sa amin, bawat isa na namin sa lugar ito. Alam po namin, meron kang sasabihin, meron kang ipamahayag, O Diyos, na magandang mensahe, O Diyos. At ako po, gamitin mo lamang na isang daluyan ng pagpapala. At ang maitaas, Panginoon, dito sa pulpitong to, sa bulwagan to, ikaw lamang, Panginoong Diyos, at wala nang iba. Ang iyong salita, ang iyong biyaya. Maraming pong salamat. Sa inyo po namin lahat binabalik ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. Talagang, pwede po ba natin palakpakan natin Diyos? Okay, pagpapatuloy po natin ang ating pinag-aralan dahil talagang yung last week po tayo nasa, sabi ko nga, yung anniversary po natin, nasa Thanksgiving po nating celebration natin noon. Kaya, alam nyo ba, truly, where God's guides, He provides. Inaligay ng Diyos dito sa Beloved Grace Church, sa puso ng bawat isa at sa puso namin. Itong simbahan na to, na siya ang nagtatag, siya ang may plano nito. At alam natin, ang Diyos ang nagpo-provide lahat ng pangangailangan ng simbahan to. Amen? Kaya, alam ko, andito kayo, talagang nasasabik rin kayo sa bawat linggo na mapapakinggan nyo ang salita ng Diyos. Kaya sama-sama tayo na tumatanggap ng kanyang biyaya at gumaganap sa mga naising ipagawa sa atin ng Diyos. Bawat ministeryo sa buhay natin na binibigay sa inyo ng Diyos. Bawat pag-share nyo sa inyong mga mahal sa buhay, nakikita sa inyo, sa buhay nyo, na kayong nagbabago, nakikita nila ang tunay na Kristo na inyong pinamumuhay. Amen. Kaya, ngayon po, pagbalikan po natin at pag-aralan uli natin yung ating napag-aralan last 2 weeks po. The Grace to Dream Bigger. Tayo ay meron tayong pangarap sa buhay. Tinanong ko po yan. Diba lahat po tayo may pangarap sa buhay? Amen. Pero ang pangarap na to, pag ang Diyos ang kasama natin, lahat gagawin ng Diyos para tayo ay gabayan. Lahat ng privilege, provision, ipagkakaloob niya. Maayos ang paglalakad mo sa buhay na to dahil siya ang kaatang natin, siya ang gumagabay sa atin, siya ang nag-guide. Amen. Kaya lang, minsan, meron talagang mga nangyayari, di ba? Merong humahadlang, may big sabihin, may mga struggle. Ano ba yun? Meron kasing dream killers. Ibig sabihin, yan yung nagiging hadlang sa pangarap natin. Ano yung dalawang yun? Yung dream killers na yun. Number 1, fear. Yan. Number 2, impatient. Diba? Kasi, pag yung dalawang yan, talagang hindi ka makaka-move on. Tandaan natin, pag meron kang takot, hindi ka makakakilos. Di ba? Minsan pag takot kayo, parang steady lang kayo. Parang na-shock kayo. Hindi kayo makakilos. Hindi kayo makahakbang or ano ang gagawin nyo kasi natatakot kayo. May ganong nangyari sa inyo? Parang na-shock lang kayo. O, hindi mo alam, kahit na ibuka mo ang iyong bibig, hindi mo magawa kasi meron kang takot. Kaya dito, yung sa Matthew 25, di ba, merong servant dyan at master, yung parable ho dyan.
aking binigyan halimbawa. Yung master, meron siyang 3 servant. Okay? Yung unang servant, binigyan niya ng 5 talento. At yung pangalawa, binigyan rin niya ng 2 talento. Yung isa, yung pangatlo, binigyan niya ng 1 talento. Ang nangyari doon sa 2, binigyan niya ng 5, ang ginamit nila yun. Pinangkalakal nila. Yung 5 talento, nadoble, naging 5. Yung 2 rin, ganun din, ginamit niya yung talento niya. Dumoble rin, naging 2. Tuwang-tuwa yung master, pati yung servant din. Ibig sabihin, umunlad, umayos. Pero yung pangatlong servant, natakot, binaon lang niya yung gold and silver, yung talento niya. Hinayaan lang niya. Kaya, pwede mong basahin uli natin. Yan. Sa Matthew 25:24 hanggang 25, tingnan natin. Lumapit din ang tumanggap ng 1 talento. Sabi niya, Panginoon, alam ko po, tayo ay taong malupit. Gumagapas kayo sa hindi naman ninyo hinahasikan at umaani kayo sa hindi naman ninyo pinunlaan. Next verse. Kaya natakot ako at umalis. Ibinaon ko sa lupa ang inyong talento. Narito na po ang salapi ninyo. Sipin nyo, ang laki ng faktor ng takot. Hindi ka maka-move on. Hindi ka makapag-isip ng tama. Pag gano'n ang nangyayari sa'yo, yung takot. Parang dito rin, sa mundong to, ang mga tao, pag takot sa Diyos, ayaw nilang lumapit. Natatakot sila kasi iniisip nila masyadong mahigpit ang Diyos. Malupit. Pag nagkamali ka, yari ka. Pero hindi ganun ang Diyos. Dapat mabago ang isip natin. Sa mga nakikinig dito sa podcast at dito, dapat ma-renew ang mind natin. Makita nyo, hindi po malupit ang Diyos. Hindi po siya masama. Hindi siya pag nagkamali ka, kaya pagagalitan. Ang Diyos natin ay mabait. Amen? Mapagmahal. Mapagbigay. Kasi pag ganyan ang nasa isip mo, maganda magiging buhay mo. Magiging productive ka. Ganun na nangyari doon sa 2 servant. Kaya yung binigay sa kanilang talento, nagamit nila. Di ba pag ikaw alam mo yung boss mo, mabait sa'yo, gagawin mo yung pinagagawa niya, nag-i-enjoy ka, nagtatrabaho ka sa isang bagay na to. Na-enjoy mo yung oras mo. Hindi mo alam, ay, uwian na pala sa trabaho ko. Kaya ang Diyos natin, isipin nyo lagi nyo rin sa puso na siya'y mabait, mapagmahal, mapagbigay. And then, susunod yan, mag-i-enjoy ka. Sa puso mo, lalabas ang magagalak ka din. Magiging, ang buhay mo, magiging productive. Kasi, yun ang nais ng Diyos. Ibigay niya lahat para sa iyo. Huwag kang matakot. Amen. Kasi pag ang takot ang nanguna sa iyo, sorry, talagang hindi kayo makaka-move on. Kaya, ikaw ngayon, na alam mo ang Diyos, na mahal ka. Pag dito sa church, alam mo, di ba, aga pupunta, paglilingkod ka. Pag ikaw din, alam mong nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, mag-share ka sa nangyayari sa buhay mo, yung pag-ibig ng Diyos, sineshare mo. Amen. Kaya alam ko, every Sunday dito, hindi na kayo hinihila yung paa para pumunta sa church. Amen ba? Dahil nagagalak kayo. Alam niyo, Sunday na naman, enjoy ako talaga dito. Makakapakinig na naman ako ng salita ng Diyos. Yung espiritu ko lalong lalakas, may makakain na naman ako. Amen. Kaya lagi ko sinasabi, ito magiging kalakasan natin every Sunday. Dahil alam niyo po ba, Monday hanggang Saturday, alam ko marami kayong mga ginagawa, lalabas tayo
sa mundong to na maraming problema. Alam ko, napapakinggan nyo ngayon kung nasaan na siya, nasa ibang bansa na, talaga naapektuhan kayo. Diba? Pero ito, every Sunday, sana pakita natin, sabi ko, hindi na hinihila yung paa natin papuntang simbahan. Dahil alam mo, may tiwala ka sa Diyos na mahal ka niya. Alam mo, Sunday na naman, nag-i-enjoy ka papunta sa church. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Diba? Huwag kang matakot. And then, yung number 2, kailangan meron ka rin mahabang pasensya. Bakit pag maiksi ang pasensya mo, magkakaroon ka na rin ng problema. Katulad ng Israelita, di ba? Mainip sila habang hinihintay nila si Moses pababa ng bundok, gumawa sila ng ribulto, nangyari sa kanila. Meron silang sariling diskarte, nagalit sa kanilang Diyos. Kaya ang nangyari, may mga namatay. Nagalit si Moses. Pati kay Aaron. Sipin mo, hindi sila nakapaghintay nun. Meron ibibigay ang Diyos sa kanila. Yun nga, patient sila. Walang nangyari. Si Sarah. Di ba, dapat talagang siya ang magbibigay unang anak dapat. Nga lang, dahil nga sa maiksing pasensya niya, yung kanyang servant, binigay niya kay Abraham. Marami pa yung sample na makikita na maiksi yung pasensya. Kaya tayo dapat, alam natin, tayo magtiwala sa Diyos. Huwag tayong mainip. Merong tamang panahon sa lahat ng bagay. Kasi maganda ang plano ng Diyos. Pag siya ang lagi mong kinukonsulta, siya ang lagi mong hinihintay. Siya ang kikilos sa iyo. Amen. Kaya dapat tayo talaga, hindi tayo naiinik. Dahil alam natin, pag tayo kinagtagpo ng Diyos, ang Diyos ang mag-aayos sa buhay natin. Kaya sabi yan, where God guides, He provides. Kakatagpuin tayo ng Diyos sa lahat ng pangangailangan natin. Dahil siya magbibigay sa atin lahat ng provision. Pero tanong ko, paano naman po natin i-a-apply yan sa buhay natin? Kaya, ipagpapatuloy natin to. Ito ang ating life application. Beloved, walk natin. Number 1, trust in God's plan. Ano natin? Pagtiwalaan natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Ano man ang mangyari, pag ang Diyos merong pinagagawa sa iyo, meron siyang provision. Sabi nga yan, when God call us to a particular path, we must trust His perfect plan. Perfect plan. Talagang perfect yun. Maganda. Magandang naisin ng Diyos sa buhay mo. Kahit ito yung nakikita mo na para bang ang labo-labo. Ang labo to, hindi ko to kaya, Lord. Hindi ko alam po anong gagawin ko, pero magtiwala ka sa Kanya. Talagang siya ang magpo-provide ang lahat ng kailangan mo. Siya ang mag-guide sa iyo kung paano mo gagawin ang isang bagay. Na nakikita mong malabo. Malabo, parang salamin na yan, di ba? Ang labo, oh. Oh, malabo. Oo. Huwag ka na rin tumingin sa katabi mo. Ang labo. Oo. Pero pag ang Diyos, napakalinaw niyan. Kaya sabi niya sa Kawikaan 3, 5 hanggang 6. Tingnan nyo, ganda ng sinabi ng Diyos. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. Buong puso, sabi niya. At huwag kang manalig sa inyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Actually, itong verse na ito, sigurado ko magsasalita dyan sa inyo ang Diyos. Amen? Kahit di ko napaliwanag, ang Diyos ang magsasalita sa inyo, sa puso nyo, sa isipan nyo. Hindi natin kaya yung sarili nating kalakasan. Huwag nyo lang isipin, marunong ako, magaling ako, matalino ako. Huwag.
umasa tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Siya ang maging pundasyon ng buhay natin. Amen. Para dito sa Beloved Grace Church, alam ko ang pundasyon ng simbahang to ay ang Panginoong Jesus. Amen. Pwede po ba natin palakpakan natin, Diyos? Dapat siya ang pundasyon ng buhay natin. Lahat tayo lagi magpasalamat. Sabi, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa. Alalahanin mo, pasalamat ka. Thank you, Lord. Bawat gising, di ba? Sabi, sa blessing. Pasalamat tayo. And then, yung path na nilalakaran mo, i-guide ka niya, magiging maayos dahil ang pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesus. Paano ko naman malalaman na ang Diyos ay talagang dapat yung pagkatiwalaan? Paano tunay ba talaga ang Diyos? Basahin natin, Romans 8:32. Paano natin siya pagkakatiwalaan? Talaga ng buong puso, buong isip. Sabi niyan, He who did not spare His own Son, gave Him up for us all. How will He not also with Him graciously give us all things? Amen. Kung hindi nga, di ba, kung hindi niya pinagkait kanyang bugtong anak, yung sarili niyang anak, sabihin, binigay na niya. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi pa kaya ibigay ang pagpapala sa iyo. Isipin niyo, magdududa ka pa ba? Yung anak niya, binigay niya para sa atin. Nakita niyo naman sa krus ng Kalbaryo. Siya'y nabugbog na sugatan. Alang-alang para sa atin. Yung ama niya nakatingin doon na habang yung kanyang bugtong na anak. Di ba? Ayak tuloy ako. Nasusugatan. Nakaganon lang siya. Oh. Tinitingnan niya. Inaalipusta. Yung damit, inubaran pa. Pinag-anuhan pa. Talaga hindi ko makakawasa doon. Hindi ko maisip pa kung gaano kabait ang Diyos. Kaya sabi ko, magdududa ka pa ba sa Diyos? Binigay na niya yung bugtong na anak niya para sa iyo. Paano? Para bigyan tayo ng isang magandang kinabukasan. Iligtas tayo sa tunay na kapahamakan. Napakalit naman ng pagtingin sa Diyos kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya. Yung tatay niya, nakatingin, Diyos, yung anak niya, pinahihirapan ng ordinaryong tao, na kaya naman niyang pitikin. Huwag mong ganyanin yung anak ko. Pero hinayaan ng Diyos. Hinayaan niya mabugbog, maipusta yung anak niya, dahil ikaw ang nasa isip niya. Amen. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Para mapalaya sa curse of the law. Amen. Magdududa ka pa ba? Brother and sister, sa nakikinig sa podcast, mahal na mahal ka ng Diyos. Binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para tayo iligtas. Sa tunay na kapahamakan, sinave niya tayo. Sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kailangan lang natin sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Maniwala tayo sa Kanya. Siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay para sa atin. Amen? Pag yun, tinanggap natin ang buong puso, wala nang iba kung hindi tayo pagpapalain ng Diyos dahil gusto niya bigyan tayo ng isang abundant life. Maganda ang pangarap niya sa atin. Isang buhay na kaaya-aya. Amen? Kaya sa iyo, pag tunay na nanampalataya ka, yung blessing ng Diyos, kasunod yan. Yung miracle ng Diyos, kasunod yan. Basta ipagkatiwala mo lang sa Diyos ang buhay mo. Ang plano mo, ipagkatiwala mo sa Kanya. Amen. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya, tingnan nyo to. Babasahin natin to. Alam niyo ba, sa Matthew 14, yung nagpakain ang Panginoong Hesus ng 5,000 tao. Nagpakain siya ng 5,000 tao, pero bago siya magpakain doon, alam niyo, nagpagaling muna siya. Marami siyang pinagaling na may mga sakit.
Bago yung kontekstong niyang ng Matthew 14 hanggang 15. Nagpagaling muna ang Panginoong Hesus. At tingnan natin kung anong plano ng disipulo doon sa 5,000 tao. Basahin natin. Matthew 14:15 hanggang 21. Tingnan nyo kung ano yung plano ng Diyos at plano ng mga disipulo sa kanila. Tapos yung magpagaling ang Panginoong Hesus, nakita niya yung mga tao, ay talagang napakarami. Isipin nyo, 5,000, di ba? Nasa likuran mo. Di ba? Nasa bundok kayo. 15, basahin natin. Nang dapit hapon, na lumapit na sa kanya ang mga alagad. Nang dapit hapon na yun, lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Verse 16, ang sabi ng Panginoong Hesus, tingnan niyo po, hindi na sila kailangan umalis, bigyan niyo sila ng makakain. Sabi ni Jesus, sumagot sila, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Verse 18, sabi yan, dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya ang tinapay at inutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain na at nabusog ang lahat. Yan. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, puno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Isipin nyo, napipicture nyo po ba yung binasa natin? Isipin mo, ang gusto ng mga alagad, pauwiin sila. Tama naman yun kasi magdidilim na. Pero iba yung plano ng Diyos. Isipin mo, nakakuha na sila ng miracle. Nagpagaling ng Panginoong Hesus. Pero pinakain pa sila. Sabi niya, huwag nyo nang paalisin yan. Huwag nyo na silang paalisin. Dahil may plano ang Diyos. Bubusugin pa pala sila. Pero yun, di ba, binusog sila. Yun ang plano ng Diyos. Sabi ko, pag once na tumanggap ka, kasama yung blessing niya, bubusugin ka ng pagpapala ng Diyos. Amen? Amen! Hindi mo kasunod mo. Sinunod sila. Miracle and blessing. Sinabi niya. Pero, tingnan nyo rin to. Paano sila? Unang ginawa ng Panginoong Hesus. Pinaupo sila. Diba? Pag ikaw nakaupo, parang sa inyo, nakarest ka. Mag-rest ka sa Panginoong Hesus. Amen! Hallelujah! Magtiwala ka sa Kanya. Rest lang, hindi mo kailangan pa. Wala tayong kakainin. Ano gagawin ko? Pupunta na ba ako? Hindi. Ang sabi lang ng Panginoon, umupo, upo, sit. Wala siya sinabing roll. Sit lang. Diba? Rest yun. Nakagano ka. Kasi nagtitiwala sila. Nakita nila yung miracle. Kaya kanina sinabi ko, bago ang konteksto yun, nagpagaling ang Panginoon. Nakita nila, nagpagaling. Rest, pag sinabi, upo. And then, ang maganda nito, nanalangin siya. Nanalangin siya kay Father. Amen. Nanalangin siya, ganun dapat. Pag titingnan yung sequence yun, dapat ganun ang ginagawa natin. Nanalangin siya sa Ama. Wow. Talaga sabi sa'yo, pag nagtiwala ka sa Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, talagang mabubusog ka. Pinagkaloob ng Diyos Ama. Lahat ng pagkain. Miracle. Hindi, kahit kayo, hindi nyo maisip, paano yung pagbigay? 5 lang, tapos 2. Isa, hindi maubos. Sabihin sa atin, magtiwala tayo sa Panginoong Hesus. Miracle ang pagkakaloob niya sa inyo. Sa buhay nyo, mapapa-amen ka na lang. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yun lang ang masasabi mo. Wala nang iba. Hindi ka na magdududa. Dahil siya ang gumagabay at nagbibigay sa iyo ng kalakasan at siya ang laging nangunguna sa iyo. Sipin nyo, yung lugar na yon para bang liblib. Di ba? Parang delikado.
Pero mag-rest ka lang sa Kanya. Oo. Dahil napakapangit ng lugar na yun, liblib. Malayo ka sa nayon. Malayo sa nayon. Ibig sabihin, ikaw rin, kung ikaw ay nagdududa, para bang hindi ka mababalisa ka. Makikita mo nasa na ba itong lugar na to. Oo. Pero, kahit na yung lugar na yun ay liblib, tingnan nyo, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, alam ng Diyos ang dapat gawin niya, tayo nagtitiwala sa Kanya. Ang pangit na sitwasyon ay gagawin niyang maayos. Kaya, tingnan natin to. Romans 8:28. Sabi niyan, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Isipin nyo, di ba liblib? Hindi maganda yung lugar, pero pinaglalakit-lakit ng Diyos. Lahat ng mga bagay, kahit hindi maganda sa paningin mo, hindi maganda ang pakiramdam mo, pero sa mga nangyayari hindi maganda, ang Diyos ang kumikilos niyo dahil mahal ka. Amen? Naaayos. Amen? Nagiging maayos yung hindi magandang sitwasyon, nagiging mabuti dahil ang Diyos ang nag-orchestrate. Amen? Liblib, pero ginawa ng Diyos. Upo ka, pinakain sila. Naging ayos, naging panatag sila. Kaya ngayon, kung ano man ang dinadaanan nyo sa buhay na to, kung hindi maayos, merong gagawin ng Diyos para maayos yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Pagkaloob mo, ang buong puso, buong isip mo sa Kanya, yung buhay mo. Parang gano'n. Ang disipulo, pinagkatiwala yung 5 at 2 tinapay sa ating Panginoong Hesus. At hinayaan nila ang Diyos ang gumawa ng miracle. Kaya anuman ang hawak mo ngayon, kung ikaw yung nagninegosyo, maliit, puhunan, pero ibigay mo sa Diyos, palalaguin ng Diyos yan. Amen? Gawin lang natin, tayo magpasalamat sa Panginoong Hesus. Thank you, Lord Jesus. Kaya dapat, alam niyo po ba, sa atin lang, ito na sinasabi ko, bawat pagkain natin, bawat hapunan natin, ang ating ginagawa, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Ibalik natin lahat ng papuri sa Kanya at pasasalamat. Sipin mo, pag ando tayo kakain, di ba? Lord, thank you po dahil meron po kaming makakain. Alam kong galing po ito sa inyo. Ito yung blessing mo sa amin. Amen? Okay? Number 2, beloved walk natin, life application. Number 2, step out in faith. Hebrews 11:1, sabi niya, Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari. Ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Sipin niyo to, magkahiwalay. Parang hindi siya nagbabangga. Katiyakan na mangyayari ang mga inaasahan. Pero pagdating sa bagay na hindi nakikita, parang nagbabangga siya. Paano ba talaga yung pananampalataya niyan? Pananampalataya, kahit di mo nakikita, dapat mong paniwalaan. Paniwalaan mo, natanggap mo na. Kung ikaw may sakit, sabihin mo, tinatanggap ko na. Magaling na ako. Pero hindi mo pa nakikita yun. Pero tinatanggap mo na. Sa iyong puso na ikaw, kung ano man ang karamdaman mo, magaling ka na. Yung pananampalataya mo, hinahakbangan mo. Humahakbang ka sa pananampalataya, naniniwala ka na meron ng ginawa ang Diyos sa buhay mo. Iniisip mo pa lang ngayon, alam mo Lord, alam ko, nananampalataya kong mangyayari to. Amen? Kaya sabi nga sa 2 Corinthians 4:18, sabi niya, lahat ng mga bagay na nakikita ay temporary lang. Lahat ng mga bagay na nakita nyo, temporary lang. Pero ang mga bagay na hindi nyo nakikita ay eternal. Amen? Ang Diyos di natin nakikita, eternal yun. Andun siya sa kalangitan. Ang Espiritu nyo, nakikita nyo ba? Hindi, pero eternal yan dahil alam natin, magpantay man ang ating espiritu na tumanggap sa ating Panginoong Hesus.
pupunta tayo sa langit. Amen. Pinaniniwalaan natin yan. Hindi natin nakikita yan. Pero sa tamang panahon, alam natin mangyayari yun. Amen. Makikita natin ng Diyos. Yung eternal na Diyos, makakasama tayo dahil meron na tayo. Yung eternal spirit natin, makakasama natin siya. Amen. Itong katawan na ito nakikita natin, temporary lang yan. Bukas makalawa, magiging alabok yan. Pero ating espiritu, makakasama ng ating Diyos na buhay. Amen. Pero habang andito tayo sa mundong to, kailangan natin pananampalataya. Sabi diyan sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Habang dito sa mundong to, lumakad tayo na may pananampalataya. Parang talagang paniwalaan mo. Dito, naniniwala ba kayo ng signal? Hindi yung signal na signal ng cellphone nyo. Nakikita nyo yung signal? Hindi naman. Pero alam nyo, pag inangat nyo yung phone at may tumawag, sinagot nyo. Meron kasi, pinaniniwalaan nyo yun. Ganon ang pananampalataya. Paniwalaan natin na nangyayari yun. Mangyayari ang nais mo sa buhay mo. From 10 years from now, 5 years, hindi ko alam anong pangarap mo sa buhay. Hindi ko alam kung anong pangarap niyo sa mga anak niyo. Hindi ko alam pangarap ko anong makukunin yung mga tawag dito sa pag-college niyo. Pero pag ito, ilagay natin sa Diyos, yung pangarap na yun, di ba, matutupad dahil you're walking by faith. Amen? Tingnan rin natin to, isang pangyayari doon sa Luke 18. Yung isang babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Nag-step up siya, yung kanyang pananampalataya, step up of faith niya. Sipin nyo, 12 taon siya dinudugo o tinatagasan ng dugo. Naubos na lahat ng kanyang kayamanan. Naubos na lahat ng kanyang ari-arian sa pagpapagamot, pero hindi siya gumagaling. Hanggang sa narinig niya ang salita ng Panginoong Hesus. Kaya dapat by the hearing the word of Christ. Alam niyo, ang nagpapatatag sa atin ang salita ng Diyos. Yung nababasa natin, kaya sabi nga, lagi ang sample natin dapat nasa Biblia. Kasi ito, nangyari talaga to. Step of faith to. Ginawa ng ng babaeng inaagasan ng dugo. Yung nangyari sa kanya. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng Panginoong Hesus. Gagaling na ako. Nasa isipan niya, hindi pa niya ginagawa yun. Pero alam niya, nabuo na sa kanyang isipan. Step of faith, sabi niya. Kaya basahin natin. Lucas, 8:43 hanggang 44. Sabi niyan, isang babae roon, ang 12 taon ng dinudugo. Nagugol na niya ang lahat ng kanyang kabuhayan sa manggagamot. Hindi na siya kayang pagalingin ni numan. Verse 44, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng damit nito. Agad tumigil ang kanyang pagdurugo. Jump tayo sa verse 48. Kaya sinabi ni Jesus sa babae, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka, panatag ang kalooban. Diba? Humayo kang panatag ang kalooban. Ibig sabihin ito, yung step of faith niya, nangyari. Hinakbang niya yung kanyang pananampalataya. Naniniwala siya sa miracle na pagkakalob sa kanya ng Panginoong Hesus. At ganun nga po ang nangyari. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Pero, andito yung isang revelation, isang napakaganda para sa buhay natin. Yung verse 48 niya. Di ba ang Panginoong Hesus, marami siyang babae mga na-encounter. Yung sa balon, yung nauuhaw na babae, tapos ang kanyang nanay, si Mary, di ba? Tinawag siya, kapako siya. Di ba? Sabi niya, babae, pinagbili niya kay John. Tapos, yung babae rin na
na inanuhan ng nakikipapid. Maraming babae tawag dito na encounter ang Panginoong Hesus. Yun lang yung mga sinabi ko sa inyo na kanya mga na-encounter. Pero tingnan nyo to, yung verse 48 na yan. Tingnan nyo yung babae to. Ano ang sinabi sa kanya? Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Isipin nyo. Sabi sa English yan, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Ano lang gusto makita nyo dito? Yung sinabi dyan, anak. Isipin nyo, walang babae siyang sinabihan, kung hindi, ito lang. Yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Dahil alam nyo, dati yung panahon sa Israel, ang babaeng inaagasan ng dugo, ito ay hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwede makipaghalubilo dahil itinuturing kang marumi. Marumi ka pag meron kang dugo. For 12 years, wala siyang kasama. O ibig sabihin, deprived siya. Siya lang mag-isa. Pero, nung lumapit siya sa Panginoong Hesus, yung matagal na nawawala sa kanya, yung pagiging pamilya, ibig sabihin, deprived niya. Siya lang, hindi siya nilalapitan, may dugo siya eh. Pamilya, wala siyang makahalubilo. Pero nung hinawakan siya ng Panginoong Hesus, gumaling siya, nabalik uli yun. Yung kanyang self-esteem, Lord, thank you. Diba? Pwede na siya uli magado sa pamilya niya, sa mga kapitbahay niya, sa mga kaibigan niya, dahil nilinis na niya. Parang tayo. Tayo'y dating madumi. Diba? Nilinis tayo ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, na dati tayo'y malayo sa Diyos. Tinawag tayo, anak. Tinawag ang anak ng Diyos. Basahin niyo dyan. John 1:12. Yet, all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave, pakibasa sabay-sabay, the right to become. Isipin mo, anak ka na ng Diyos. Amen. Ganun yun. Yung sinabi niya, sa babae, anak. Ganun tayo tinuring ng Diyos. Ganun tayo minahal ng Diyos. Yung dati malayo tayo'y makasalanan. Wala tayong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Hiwalay tayo, pero minahal tayo ng Diyos. Na kahit tayo'y marumi, siya na yung lumapit sa atin. Diyos na bumaba dito sa lupang to para tayo tubusin sa ating kasalanan. Ganun kanya kamahal. Kaya sabihin mo sa kayong katabi, anak ka ng Diyos. Amen? Magdududa ka pa ba? Huwag ka na magduda. Huwag ka na magduda. Panampalatayaan mo, lagi mong isipin yan. Pag nasa labas ka, anak ako ng Diyos. Hindi ka nagagawa ng mga marunong bagay, mga maling bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Dahil alam natin, ang ating amang Diyos, ang tunay na nagmamahal sa atin. Amen! Isa pa, tingnan natin, ito si Abraham. Yung nag-step of faith siya sa kanya namang estado. Kasi si Abraham, mayaman siya. Pero sinabi sa kanya ng Diyos, umalis siya. Sa lugar na yan, pumunta ka rito sa gantong lugar. Sabi niya sa Hebreo 11, hanggang 8, sabi yan, sa pamamagitan ng pananampalataya, sumunod si Abraham nang tawagin siya ng Diyos na pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana. Sumunod nga siya, bagamat hindi niya nalalaman ang lugar na kanyang pupuntahan. Isipin mo, step up of faith siya. Nasa comfort zone siya. Ang ganda na. Sabi niya, ang ganda na ng buhay ko rito. Pero Diyos, dahil ikaw ang tumawag sa akin, hindi ko alam kung anong mangyari. Pero nagtitiwala ako. Ikaw ang kasama ko. Gagawin mo lahat para maging maayos, para maging maganda ang buhay ko. Kaya
Ito lang sa atin mga kapatid. Ano ang nilagay sa inyong ng Diyos, sa inyong puso? Diba? Gawin nyo. Ang Diyos hindi yung sarili nyo lang, kundi ang Diyos ang nagsasabi sa inyo. Ilagay mo sa kamay ng Diyos. Pagkatiwalaan mo siya. Sumunod ka sa leading niya. Magiging maayos ang lahat. Parang dito po sa Beloved Grace Church. Paano ito natatag? Hindi rin po namin alam. Sabi ko nga sa inyo, talagang ito'y pinagkatiwala namin sa Diyos. Sa nabubuo, sa puso namin, alam ko kasama namin kayo na nagtayo nito, pero ang Diyos ang tunay na pundasyon na to. Siya ang bahala dito. Kasi marami tayong binabayaran. Babayad tayo ng ilaw, kuryente, diba? May mga gastusin tayo dito. Pero siya ang nagpo-provide. Diba? Amen? Amen? Maraming obstacle. Oo, maraming humaharang. Maraming mga nangyayari sa inyo. Diba? Pero pag nagkatiwala nyo, sabi nga, walang makakapagsara ng pintuan pag ang Diyos ang nagbukas. Amen? Amen. Kaya sunod lang po tayo sa leading ng Diyos. Kung ano yung nasa isip na pinaisip sa inyo ng Diyos, gawin nyo, magtiwala lang kayo. Dahil alam natin, magtatagumpay kayo dahil kasama nyo ang Diyos. Parang dito, sa Beloved Grace Church, 1 year na tayo. Amen. And then, marami pa mga susunod na taon para sa gawain ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Amen. Papaano mo naman po malalaman ng leading Diyos? Di ba? May kamot pa, pastor. Paano nga naman? Kailangan, bago ka magdesisyon, mag-pray ka muna. Mag-pray ka muna. Yun ang dapat. Parang Panginoong Hesus, bago sila bigyan ng pagkain, yung 5,000, nag-pray siya kay Abba Father. And then, tinugon, napakain niya yung 5,000. Amen? Hilingin nyo sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. James 1:5 sabi, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Mag-pray kayo, i-ask nyo, humingi kayo ng wisdom sa Lord. Sabi niyan, if we are in the midst of trial, don't know what to do, we can ask God for wisdom and He will grant it to us and does it without rebuke. Sabihin, hilang tayo, kahit na dumadaan tayo sa trial, manalangin tayo. Hingin natin ang wisdom ng Diyos. Diba? Dahil hindi ka niya susumbatan. Yan ang tandaan mo. Hindi ka niya susumbatan ng Diyos dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Kahit dumadaan ka sa trial. Kasi, alam nyo, ang trials hindi naman binibigay ng Diyos yan. Naniniwala kayo, hindi binibigay ng Diyos yan. Minsan, self-inflicted. Gawa natin, palpak ang desisyon natin. Diba? Kundi naman, sa mga tao, nakakahalmuha natin, yung mga taong, ibig sabihin, may mga sariling interest, yan. Pwede silang gumagawa, di ba? Yung sa calamity naman, di ba? Hindi naman ang Diyos ang nagbibigay na para magbaha tayo, kundi mga tao, dahil tapon sa kanal, kaya bumaha. Pero kailangan natin ng ulan, di ba? Pag ikaw nagda-drive ka, ang ganda-ganda ng drive mo, dire-diretso lang. Pero merong sweet potato, nag-cut sa'yo. Di ba? Magugulat ka, nabangga. Yun yung sinasabi ko na, hindi kagagawan ng Diyos ang mga nangyayari mga obstacle sa buhay natin o mga trials. Kung hindi, sa mga katabi rin natin sa buhay na to. Dahil nakatapak pa tayo dito sa mundong to. May mga taong mali ang desisyon, tayo rin nagkakamali ang desisyon. Pero, ang kinagandahan na to, kung tayo nagpe-pray, humingi tayo ng wisdom. Di ba? Humingi tayo ng guidance sa Kanya. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katalinuhan. Bakit? 1 Corinthians 2:16, sabi niyan,
For who has understood the mind of the Lord so as for to instruct him? But we have the mind of Christ. Meron tayong mind of Christ. Nasa atin na yung Holy Spirit. Kaya sabi sa inyo, di ba? Pag mali yung desisyon natin, meron tayong mind of Christ. Hingi tayo ng wisdom sa Kanya. Magugulat ka lang, ay, ito pala yung tama. Ito pala yung dapat mong gawin. Pag humakbang ka, tama na yung ginagawa mo ngayon. Dahil meron kang mind of Christ. Nasa iyo na, nasa born again spirit mo. Yung voice ng Diyos. Na, naririnig mo. Siya yung nangungusap sa iyo ng direkta. Na, huwag mong gawin yan. Ito ang dito ka pumunta. Huwag sa kaliwa, sa kanan ka. Ito yung dapat mong gawing desisyon. Yung voice of God ang naririnig mo. Hindi yung voice ng kapitbahay mo. Dapat yung voice of God ang pakinggan mo. Through prayer. Pray lang tayo. We have the mind of Christ. Amen. Kaya lahat ng blessing ng nare-receive natin, alam niyo po kaya, dahil yan sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Amen. Lahat ng reklamo, di ba, sa mundong to, lahat ng pasakit na sinasabi naman sa mundong to, alam nyo, kinuha na ng Panginoong Hesus yan. Dahil gusto niyang bigyan ng isang buhay at kaaya-aya. Amen. Dito lang, sa to lang tayo. Sa mundong to, may mga nangyayari nga na hindi maganda. Tayo, natatalsikan tayo ng dumi. Natatalsikan tayo ng putik. Pero, hindi tayo naglulublog sa putik. Amen? Nililinis natin. Pinapagpagan lang natin. Bago kasi itong jacket to. Ganon. Pinapagpag lang. Hindi na ako to. Dahil nasa akin na si Kristo, bago na akong nilalang. New creation na ako. Amen? Hindi na ako mabubuhay nung dati kong pamumuhay. Dahil ako ngayon ay bago na nilalang. Lahat ng pangako ng Panginoon sa akin ay alam ko'y maganda. Yes and amen. Yan ang promise niya. Kaya, again, ito na po ako nagtatapos. Ano po uli ating beloved walk? Sabi diyan, yung tatlong ating na pag-aralan. Number 1, and then number 2, step out in faith. And number 3, amen. Alam niyo yung tatlo lang to. Sinasabi yung tatlo. Pero malaman, maganda, makakapagpabago lalo ng ating buhay at lalong lalakas ang ating pananampalataya. Alam ko, sa tatlong beloved walk na yan or application natin sa buhay na to, sa buong sanlinggo, gawin natin to. Tayo ay pinagpala na ng Diyos. Amen. Makakangiti tayo. Amen po ba? Sa buong sanlinggong to, ay kang nakangiti. Dahil alam mo, nagtiwala ka sa plano ng Diyos. Yung pananampalataya, wow Lord, thank you. I have the mind of Christ. Talagang ito pananampalataya ito, lalakaran ko. Ikaw lagi ang una ko sa buong sanlinggo to. With prayer, lagi-lagi ang Panginoon makikipag-usap sa iyo. Amen? Kaya basahin natin ang ating beloved thought. Sige po. Grace inspires bold dreams, and where God leads, He provides. Amen. Sige po, palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Pwede po bang tayo, manalangin tayo? Sa oras pong to, kung sino man ang nakikinig sa podcast ng mga bago, at dito sa Buluwagan to, inaayahan kita na manalangin, tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Di aksidenteng nakakakinig ka. Di aksidenteng napunta ka dito sa Bulwagang to. May plano sa iyo ang Diyos. May plano. Plano, bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At buhay talagang kaaya-aya. Kaya sabayan mo ako sa maiksing panalangin na to. Kapatid,
nakikinig sa podcast at dito sa bulwagan to. Sabayan niyo ako sa aming panalangin to. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, alam ko po, hindi ko po kayang iligtas hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Kaya sa oras pong to, Kaya sa oras pong ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon tagapagligtas. at tagapagligtas. Kayo na po Kayo na po ang maghahari ang maghari sa aking buhay. sa aking buhay. Sulat niyo po Sulat niyo po ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Sa oras pong to, Sa oras pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, Panginoong Hesus, ako po'y naniniwala sa iyo, na Panginoon. ikaw ay namatay, Na ikaw ay ikaw namatay, ay nilibing, ikaw ay nilibing, at muling nabuhay at muling nabuhay para sa akin. para sa amin. Maraming salamat po, Maraming salamat, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus. Amen and amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoong Hesus, narinig mo po ang bigas ng aking kapatiran. Natanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas nila. Salamat po, O Diyos. Dahil alam ko, kayo po ang mangunguna sa kanilang buhay. Kayo po ang may plano para sa kanilang buhay. Bigyan sila ng buhay na kaaya-aya. Maraming po salamat sa kanila. O Diyos, thank you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat po sa mga patira ko tumanggap sa inyo. Hallelujah. Thank you. Sige po, sa oras pong to, O Diyos, kami nananalangin, O God, ang bulwagang to, na alam po namin na kayo po ang aming Diyos na hindi nagbabago noon at magpakailanman. Sa aming mga napag-aralan, O God, salamat dahil alam po namin na kayo lamang ang dapat namin pagkatiwalaan dahil nasa inyo ang tunay na buhay, ang tunay na katotohanan at tunay na kagalakan, Panginoong Hesus. Salamat dahil ito'y pinakita mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you. Thank you, Lord Jesus, for loving us. Salamat. Kaya sa buong isang linggo ito, Panginoong Hesus, kami iningatan mo na, Lord, ang aking mga kapatiran na to. Thank you for your protection, O God. Kung ano man ang gawain ng kalaban, ang diablo, in the name of Jesus, we rebuke them, O God. Ang kasakitan, ang paghihirap, ang kahirapan, in the name of Jesus, we rebuke them, O God. Saan man po sila, Panginoong Sus, pumunta ang kapatiran, Lord, sila'y pinagpala mo na. Ano man ang kanilang tapakan, O Diyos, pinagpala mo na. Maraming po salamat sa mga buhay, Panginoon, aking kapatiran na to. I speak blessing upon blessing sa kanila, O God. Thank you, O God. Sa mga kabataan, O Diyos, Lord, sa kanilang pag-aaral, I speak wisdom, O God, sa kanila. Sa mga gagawin nila sa school, O God, na ito'y ma-enjoy nila ang kanilang pag-aaral, O God. At makita nila, O God, ang iyong pag-aalaga sa kanila, ang iyong pagmamahal sa kanilang buhay, pag-iingat sa mga kabataan ko. Lord, layo mo sila sa masamang barkada in the name of Jesus. O God, kayo po ang lumabay po sa kanila. Salamat. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga kabataan ko. Thank you, God. Ganun din, Panginoon, sa may mga negosyo dito. I speak blessing, O God, protection, O God, sa kanilang negosyo, O God. At lalo mong paunlarin ang kanilang negosyo. In the name of Jesus, O God, pag-uumapawin mo, O God, kung paano, Panginoon, yung servant, O God, na nagdoble, Panginoon, yung talent, yung silver and gold na pinagkaloob mo. Ganon din sa kanila, O God, I speak abundant blessing, O God, sa kanilang negosyo. Blessing upon blessing, O God. Salamat, Panginoong Jesus. Thank you sa wisdom din na pinagkaloob mo. Lord, alisin mo ang mga taong hindi po karapat dapat sa kanilang negosyo. Lord, yung may mga sariling interes, O God, in the name of Jesus. Lord, idako mo lamang sa kanilang negosyo yung mga tao, Lord, nagagamitin mo para lalong kumanlat ang kanilang buhay. Thank you sa mga kapatira mo ito, O God. Thank you. At sa mga magulang, O God, ganun din. Salamat po sa kanila, sa kanilang kalakasan, pinagkakaloob mo, Panginoon, sa pagpapalaki ng kanilang anak. Thank you.
Thank you, Lord Jesus, for the strength, oh God. Lalo mo silang bigyan ng wisdom para hubugin, oh God, ang kanilang mga anak sa mabuti at maganda at maayos na pagpapalaki, oh God. Thank you, Lord Jesus, sa mga magulang, mga ama at ina, oh God. At maging maayos, Panginoon, Diyos, ang kanilang pamumuhay, ang kanilang pag-iibigan sa pamilya. In the name of Jesus, lalo magkabukulod-bukulod, lalo magmahalan sila, o God, ang anak at ang magulang. Thank you, Jesus, dahil ito ang nais mo, o God, na makita ang isang pamilya, o God, na pinagpapala, nagkakaisa at nagmamahalan. Dahil yun ang nais mo, Panginoon, sa pamilyang matiwasan, maayos, o God. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, O God. Salamat po, Panginoong Jesus. Again, sa buong isang linggong to, Lord God. Lahat ng promise mo, yes and amen, O God. Yes and amen sa lahat ng aming iniisip ngayon. Thank you sa katumpayan. Salamat po. In the name of Jesus. Amen and amen.